Mga mahal, magsimula na tayo gamit ang dalawang magkaibang set na ito. Sa totoo lang, ito ay halos parehong sinulid sa iba't ibang kapal. Meron akong Mexi yarn dito. Ipinakita ko rin sa inyo ang paglipat ng kulay sa huling haul video. Parang puno na puno ng bulak dito. Nakikita mo yan dito. Super cute at sobrang cute na mga kulay. Ang mas magaspang na sinulid dito ay halos pareho ang pagkakagawa. Siyempre, mas malaki, isang mas malaking tubo, at mas maraming laman. Ito ay may kapal ng mga 10 hanggang 12 sa tingin ko. Ang sinulid na ito ay nagamit na para sa size 4.5 na mga crochet hooks at size 6 na mga knitting needles. Huwag knitting ganchilyuhin ito, by the Sa way. 6 na karayom. Gumagana ito ng maayos, nasubukan ko na ito minsan, at itong sinulid dito, ang mas pakapal na sinulid ay ipapasok, kaya hindi ko ito ginagamit sa paghahabi, ngunit ginagamit ko ito bilang bailaw faden at pampuno para sa aking mga hinabing gawain. At ipapakita ko sa inyo ang isang napakasimpleng basket gamit ito. Magsisimula ako sa pamamagitan ng paglalagay ng sinulid sa aking palad at pagtawid nito. Hilahin ang sinulid at pagkatapos magsimula sa magic ring. Ang unang-una kong kinukuha ang isang tahi dito, nagawa ko na ito. Ngayon ay narito. Ang aking panimulang loop at pagkatapos ay kunin ko ang pangalawang sinulid. Hawak ko pa rin ang aking sinulid at inilalagay ko ang isa pa dito. Pinapalitan ko ito dito at pagkatapos ay itatali ko ito sa magic ring gaya ng dati. At mga crocheter, idinagdag ko rin ang isa pang sinulid. Ipapakita ko ulit sa inyo ngayon. Nandito sa paligid, tusukin ang mahiwagang singsing at ganchilyuhin ito kasama ng running yarn. Which is na yung bailaw faden, ito maling salita. Iyan ang full faden na ginagamit ko dito. Nakikita ninyo? Ipinapasok ko ito ngayon. Nandito na siya ngayon at isinabit lang. Tinatali lang ito sa paligid niya. Sa tabi ay magiging kung maglalagay ako ng dekorasyon. At dito ako ay naganchilyo sa paligid. Pero nakunsipan mo lang sinulid dito. Ang mahiwagang singsing dito, maaari ko na itong paliitin ng kaunti. Kapag hinila ko ang sinulid dito, lumiliit ito. At bibilangin ko kung ilan na ang tahi ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ang gusto ko. Kaya kailangan ko pang magdagdag ng 4, 7, 8, 9, 10. Walo. Siyam. 10. So, narito na sila, 10 piraso sa singsing. Talagang napaka-cute ng mga kulay dito. Sobrang ganda. At hinihila ko na ito ngayon para lumiit kasing liit ng kaya. Kinukuha ko ang panimulang sinulid at hinihila ito. Ang lahat ay nagtatapos dito. At magsasama-sama na. Nandito ang estado. Ang kasabay na sinulid. Hindi tail yarn, mula sa sinulid na kakahabi ko lang. Maaari ko pa itong hilahin ng kaunti para mas higpitan. Puputulin ko ito mamaya. Iiwan ko lang muna ito at magganchilyo pa ako. Para dito, hawak ko ang nagtatrabahong sinulid sa kamay at inilalagay ito sa unang tusok. Isarado mo ito. At nagsimula akong magdagdag. Gagawin ko muna ang bell. Kaya yung buong hilera ay ngayon ay naaalala bilang pangalawang hilera. Ang ikalawang hilera ay hinahakot. Kaya ako ay pumapasok sa bawat tahi ng nakaraang hilera at humahakot ng dalawang matibay na tahi dito. At kasabay nyon ay tinutusok ko. Itong sinulid na ito, hinahabi ko ito sa paligid. Makikita nyo dito, ang mga tahi ay napakalaki, mas malaki kaysa dati. Pagkatapos ng unang buong ikot, binigyan namin ito ng pangalan at makikita ninyo kung gaano na ito kalaki. Magpapatuloy na tayo. Gagawin ko na lamang ang bawat ikalawang tusok. Masyadong malapit ito sa Ibig atin. sabihin, hihilera ko ito ng normal dito at saka pipiliin ang susunod na tusok at maglagay ng pagdaragdag dito mismo. 2 hekel at 3 Tapos, pagkante. salitan lang. Pwede mong markahan ang paglipat gamit ang isang marker ng tahi. Tatandaan ko lang na ito ang unang beses Salamashi ay. Nakuha ko ang paglipat doon. Maaari itong madaling tandaan kung magagamit mo ang kulay na sinulid kapag may pangkalahatang ideya ka. Kung hindi, tulad ng sinabi,
Gamitin lang ang mga washing At facilities. ilagay ito at itutuloy ko ito sa bawat sulok. Mask bilang ibon. Narito na ako ngayon, mag-iisip pagkatapos ng susunod na hilera. Kasi wala tayong sinabi dito, bawat ikalawang tahi ay nadagdagan. Ibig sabihin palaging isang isa-isa at pagkatapos isang doble. Narito ulit tayo sa pink na tahi na natandaan ko lang kanina. At tuloy-tuloy na ito nang walang pagdaragdag. Sapat na iyon sa akin bilang batayan. Kinaroroonan at magpapatuloy ako ngayon nang hindi na daragdagan, ibig sabihin mula ngayon, ay hindi na ito lumalaki, kundi humahaba. So makakakuha ako dito ng gilid na tataas at hinanakis. Kung gusto nyong gawing mas malaki ito, magdagdag lang sa bawat hilera. Sabi hinanis, tataasan ko ang bawat ikatlo sa susunod na hilera. Bawat ika-4, bawat ika-5, bawat segundo. Ika-6 at ginagawa ko na ngayon, ito na hindi ako nagdadagdag pa. Ibig sabihin, nagaganchilyo lang ako ng paikot, ikot pa. Ang bawat tahi ay hahabiin ng normal. Ang bawat tahi ay may isa pang matibay na tahi at ito ay nagpapatuloy ngayon. Diretso lang paikot-ikot. Makikita ninyo agad ang epekto. Mas sumisikip ito dito, pataas na ito agad. At nakukuha nito agad ang kantong ito dito. At si pagkatapos ay may isang loop na nabubuo, kaya tanggalin muna ang sinulid. At gawin lang ito ng madali sa bawat tahi. Dito ulit, makita mo na ngayon ang epekto. Maari mong paliksirin ito. O maaari mo ring ilagay ang bahaging ito sa labas. Depende na yan kung ano ang prefer mo, kung anong look ang gusto mo. Tribo ang isang malitis na update. Makikita nyo na ngayon ang hugis na inaabot nito at mula sa labas makikita nyo rito kahit saan ang threads na hindi ko isinasama kita pa rin. Napaka-cute na hitsura. Tulad ng sabi, pwede mo rin itong baliktarin. Pagkatapos meron kang pattern dito na medyo naiiba, meron kang panig na ito sa loob na maaari mong hawakan, kaya gusto mong gumawa natin sa magkabilang panig. Gagawin ko ito ulit pabalik at magganchilyo ng ilang higit pang mga ikot upang makakuha ng kaunti pang taas. Samantala, naghabi ako ng ilang karagdagang hilera at makikita mo kung gaano kaganda ang nakuha nitong korting basket. Putulin ko na ngayon ang parehong mga sinulid, ang asul at ang isa pa. Hindi ko alam. Oo nga, ito ay talagang asul. May bilis na bato ay paikliin ko ng napakalapit dito at mag-crochet pa ng isa pang tahi. Sa pagkakataong ito talaga, gamit lang ang sinulid at paikliin din ang sinulid. Hilahin ito ng mahaba, isuot mo na at tapusin ito dito. Hinihila ko pa ang sinulid dito ng kaunti. Ibig sabihin, itutusok ko ito sa susunod na tahi na naka-flat dito. Hihilahin ko ang sinulid dito at ibabalik rito. Kaya dito, itutusok ko ulit ang karayom sa tahi na ginawa ko kanina. Isma mo ang means with Isma para meron akong magandang lipat dito. Ganito ang dapat hitsura at maaaring tahiin ito sa mga kulay na ito. Dito sa loob o labas, puputulin ko rin ang mga sinulid. Putulin mo lang ito. Ito ay tatapusin pa. Puputulin ko lang saglit, hindi ito puputulin ng buo. At oo, wala nang ibang gagawin kundi ang tahiin ito. Maaari mo rin itong hilahin sa kaliwa upang hindi na makita ang ibang pattern. Sa labas ay mukhang mas maayos. Ito ang iba version. Dito ay meron kang disyara itong kamao. Dito, mas masikip ng kaunti pero hindi ganong kalakihan.
baliktarin lang to at tapos na ang basket, kailangan lang tahiin. At tapos ito ay ganap na tapos na. Sana nagustuhan ninyo ang maliit na tutorial na ito, ang maliit na trick na ito at nag-enjoy kayo. Kung ganon, mag-iwan ng thumbs up, mag-subscribe, i-activate ang bell, nakalimutan at nakita. Sa susunod ulit sa Taole Bole. Hanggang sa muli, paalam!